Ano ba yung nalaman ko na inaway mo na naman daw ang pinsan mo, ha, Rose? Siguro nagsumbong na naman sa inyo sina Aileen. At sila na naman ang pinaniwalaan nyo. Kilala kasi kita. Wala nang ang ginawa ang mga pinsan mo kundi makipaglapit sa iyo eh. Ikaw naman ang lumalayo sa kanila. Eh paano, mga epal naman? Puro yabang sa katawan. Maganda lang kapag kaharap, pero kapag nakatalikod na kung ano-ano naman ang sinasabi. Mga plastic. Paano ako gaganahan makipaglapit sa mga yun? Mula mga bata, kayo na ang magkakasama. Kahit kailan hindi ka nila pinakitaan ng pangit, lalo na ang mga tiyahin at tiyuhin mo. Oo na, ako na yung masama. Lagi naman eh. Tuwing nagsusumbong sila, ako na lang lagi ang masama. Walang nagsusumbong sa akin. Aksidente ko lang narinig na nag-uusap ang mga kapatid ko at ikaw ang topic. Chismosang numero 1 naman kasi ang mga kapatid mo eh. Akala mo kung sinong malilinis. Bakit kasi kailangan nila akong pag-usapan? Alam mo, kahit marami kang hindi magandang ginagawa sa kanila, kita mo naman, maganda pa rin ang pakita nila sa atin. Dapat lang dahil mas matanda ka sa kanila. Kailangan ka nilang irespeto. Ay, ano ba kasi ang problema mo at lagi kang aburido? Alam niyo naman ang dahilan eh, pero nagmamaang-maangan pa kayo. Rose, bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Wala akong nagawa kundi ang mapailing na lang sa inasal ng anak ko. Mula nung high school ito, dun unti-unting lumabas ang tunay nitong ugali na hindi ko napansin nung bata pa ito. Noon na rin niya ako sinagot-sagot. Nasa 20 anyos na ang anak kong si Rose at bunso sa 3 kong anak. Ang panganay kong si Rene ay may sarili ng pamilya at sa ibang barangay nakatira. Ang pangalawa naman ay nakapisan sa akin at ang 3 anak nito. Nagtatalo na naman ba kayo ni Rose, Nay? Narinig ko kasi kanina na inaway na naman daw ang mga pinsan. Loko talaga yang si Rose. Baka nainggit na naman yung anak nyo kaya tinoyo na naman. Eh ano na naman ang kaiinggitan niya sa pinsan niyang si Aileen? Balita ko ay sa kilalang eskwelahan mag-aaral ng college eh. Kaya naman kasi ng mga magulang niya. Saka matalino ang batang yon. Kaya siguro inggit na naman ng bunso nyo. Tama na nga sa kasasabi ng naiinggit ang kapatid mo. Hindi mo ba alam tumatalab yan o kahit anong sabihin natin sa isang tao? Matagal na pong tumalab yun sa kanya. Tumigil ka na nga. Baka mamaya marinig pa ang sinasabi mo. Naku, mag-away pa kayo. Tumahimik na rin naman si Salin. Nang lumabas ito ng bahay para kunin ng sinampay, tsaka ako naman hinarap ang iba ko pang gawain. Sa kaabalahan ko, iniisip ko pa rin si Rose. Lingid sa amin na kasama niya sa bahay. Tuwing nagkukulong ito sa kwarto, unti-unti na siyang nilalamon ng matinding inggit sa mga pinsan. Nung hapunan kapansin-pansin ang pananahimik ni Rose, panaka-naka pa ang ginagawa nitong pagsulyap sa 3 pamangkin. Kaya ganun na lang ang gulat naming lahat nang tumayo siya at itinapon ang plato nitong may lamang pang pagkain. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala kang galang sa pagkain ah. Wala na kasing katahimikan sa bahay na to eh. Bakit kasi dito niyo pa pinatira ang mga yan? Mga anak ko bang sinasabihan mo ha? Oo, mga anak mo nga at ikaw. Ano bang problema mo? Inaano ka ba namin? Eh bakit kasi dito pa kayo nagsusumiksik sa bahay na to? May karapatan din naman kami sa bahay na to. Ano, inaangkin mo na? Gusto mong solohin? Swapang ka rin, no? Wala ka nang silbi dito. Mahilig pa magkalat ang mga anak mo. Wow! Nagsalita ang may silbi. Ako, malaki na ang naitulong ko kay nanay. Eh ikaw, hanggang ngayon pabigat ka pa rin kay nanay. Para kang patabang baboy dito. Hindi ba kayo titigil? Nasa harapan tayo ng pagkain. Kaya tayo nilalayuan ng grasya dahil sa mga bunganga ninyo. Yang anak niyo ang pagsabihan niyo. Akala mo kung sino na? Wala pa nga nararating sa buhay eh. Huwag mo kaming idadamay sa init ng ulo mo. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Inakay na ni Sally ng 3 anak. Napawang mga natulala na lang sa nasaksihan na away. Kahit hindi pa tapos kumain,
Pinapasok na lang niya ang mga apo ko sa kwarto. Si Rose naman ay muling naupo habang nakatungo. Hindi ko na rin napigilan na pagsabihan siya. Bakit ka ba ganyan sa ate mo, ha? Talaga bang hindi mo na alam ang salitang respeto? Sayang lang ang regular mong pagsisimba kung hindi mo naman isinasabuhay ang homily ng pare. Respeto ba ka mo, Nay? Hindi nga yun alam ni ate. Kung alam niya yun, hindi siya mag-aanak ng marami. Tapos, iba-iba pa ang tatay. Rose, sumusobra ka na talaga, ha? Wala akong pakialam kung sa tingin niyo sumusobra na ako. Hindi ko na napigilan ng pagbuhatan ng kamay si Rose. Dahil sa walang preno nitong pagsasalita ng hindi maganda sa kapatid niya. Pati ako binabastos na rin niya. Hinawakan nito na saktang pisngi at tumingin sa akin. Kahit ako kinabahan sa matalim niyang titig. Napaatras ako bigla nang humakbang siya palapit sa akin. Sa laki ng katawan ng anak ko, sa isang kisa pwede na niya akong isalya. Katulad noon. Minsan iniisip ko na dinadaan na lang niya kami sa laki para mapasunod niya. Alam kasi nito na takot sa kanya ang anak kong si Salin. Lalo pa ako umatras nang humakbang siya palapit sa akin. Anong gagawin mo sa nanay mo, ha? Marcelo, Tama pala talagang nakakarating sa aming balita. Grabe ka raw sumagot-sagot sa nanay mo. Parang akala mo ikaw nagpapalamon sa kanya. Sa akin pa kayo nagagalit ako nga itong sinaktan ng inay. Paano kang hindi sasaktan? Grabe ka nga sumagot. Kung ako sa nanay mo, hindi lamang yan ang aabutin mo. Sige, pagtulungan niyo ako. Wala naman talagang nakakaintindi sa akin dito eh. Abat, bumalik ka nga rito. Bastos ka talaga. hayaan mo na lang siya. Bakit ka ba narito? Meron lang sana akong gustong itanong. Eksakto naman na narinig ko ang mga pinagsasabi ng anak mo. Matagal ka na bang sinasagot ng anak mo, ha ate? Ngayon lang naman. Ilang araw na kasing mainit ang ulo ni Rose eh. Huwag mo nang pagtakpan ng anak mo, ate. Sadya talagang may ugaling babaeng yan. Ang mabuti pa wag na nating pag-usapan ng anak ko. Baka lalo lang lumala ang gulo. Ayaw kasi nun ang pinag-uusapan. Kaya nga ako nandito eh. Pinapatanong ni Carla kung pwede ka raw bang upahan sa linggo. Ano bang meron sa inyo sa linggo? Darating na kasi si Ken sa Sabado eh. Gusto lang maghanda ng pa-welcome party ni Carla. Talaga? Darating na galing abroad ang anak mong si Ken? Oo, pasensya ka na ate kung ikaw ang uupahan namin ha. Kaysa maghanap pa kami ng iba, hindi sa'yo na lang. Ayos lang yun. Diba sabi ko nga, kapag may gagawin sa inyo at kailangan nyo ng tao nandito lang ako. Alam nyo naman na kailangan ko rin ng pera eh. Kaya nga ikaw kagad ang naisip na tanungin ni Carla eh. Asahan nyo na maaga pa lang nandun ako sa inyo. Si Marcelo ang sumunod sa akin. Meron pa kaming 3 kapatid na maganda ang buhay. Ang anak nitong si Ken ay halos 5 taon na sa ibang bansa. Nung makagraduate kasi ang binata, sa ibang bansa na ito nakapagtrabaho. May 2 pang anak si Marcelo na pawang may mga trabaho na. At parehong sa kilalang kumpanya nagtatrabaho. Sa aming magkakapatid masasabi ko na ako ang sinawing palad. Pinag-aaral kasi ako noon. Mas pinili ko makipagnobyo at maagang nabuntis. Nang malaman yun ng itay namin, ipinakasal niya kami. Pero pagkatapos ng ilang taong pagsasama, iniwan niya ako at sumama sa ibang babae. Kasalukuyan akong buntis nun kay Rose. Talaga, Nay? Uuwi na sa Sabado si Ken? Kaya nga may pa-welcome party sa kanya sa linggo. Kaya inupahan ako ng tiyo Marcelo mo. Siguro mas lalong gumuwapo yun. Ilang taon ba naman siyang nasa ibang bansa eh. Tiyak yun at baka lalong pumuti ang balat. Pwede kaya kami pumunta doon? Abay oo naman, lahat tayo imbitado. Ang swerte talaga ni na Tia Marcelo at Tia Carla sa mga anak. Lahat profesional at maganda ang trabaho. Hindi sayang ang pagpapaaral ng mag-asawa sa mga anak nila. Sinusuklian naman sila ng kabutihan. Pasensya na, Nay, kung hindi kami katulad ng mga pinsan namin ha. Hindi namin maibalik ang pag-aaruga niyo sa amin. Ano ka ba? Hindi ko naman kayo pinaghahanapan
Basta makita ko lang kayong masaya at walang sakit, ayos na ako doon. Dumating ang araw ng linggo. Maaga pa nandun ako para sa pagliligpit. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Dahil may iba pang inupahan na makakasama ko. Bandang tanghalian dumating na rin sina Rose at Salin. Kasama ng mga apo ko. Halos puro kamag-anak lang naman ang bisita. Nung lumabas ako sandali sa kusina para batiin ng mga kamag-anak namin na galing pa sa ibang barangay, nakita ko nagkakasiyahan na magpipinsan. Hinanap ko si Rose pero wala ito sa umpukan. Nilapitan ko si Salin, naabala sa pakikipagkwentuhan sa iba naming kamag-anak. Tinawag ko siya sandali. Nasaan ang kapatid mo? Nandyan lang yun kanina eh. Hindi ko kasi siya makita eh. Yung mga anak mo. Nasa loob po ng bahay at nakikipaglaro sa ibang mga bata. O sige, maiwan na muna kita. May tatapusin pa kasi ako sa kusina. Nandun din kasi ang iba kong pinsan. Lumabas lang ako para batiin ang iba nating kamag-anak na bagong dating. Sige po. Nay, ako na pong bahalang maghanap kay Rose. Habang pabalik ako sa loob ng bahay, palingalinga ako sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ko si Rose. Ngunit ni anino nito, hindi ko nakita. Sumagi sa isip kong baka umuwi na to ng bahay. Ganun kasi ang ginagawa nito. Medyo takot kasi ito sa maraming tao. Halos hating gabi na nang makauwi ako. Malapit lang naman ang bahay ng kapatid ko. Kaya walang problema sa akin kahit gabihin ako ng uwi. Pinadalhan pa ako ng pagkain na pwede naming kainin sa mga susunod na araw. Dahil puyat na nagdaang araw, nagpatanghali talaga ako sa higaan. Nagising lang ako na makarinig ako ng malakas na sigaw. Agad akong bumangon at saka lumabas ng kwarto. Nakita kong umiiyak ang bunsong anak ni Salin habang pinagagalitan ni Rose. Nang makita ko, agad na tumakbo ang bata palapit sa akin. Bakit po pinapagalitan ng bata? Ha, Rose? Paano kasi? Pinaglalaruan ng mga display na laruan dito sa sala. Ikakalat lang naman eh. Sinabi ko nang sa labas na lang maglaro. Para yan lang? Kaysa sa labas maglaro ang mga pamangkin mo, ibigay mo na yan. Ayoko nga. Mabuti sana kung marunong magbalik ang mga yan sa lagayan eh. Puro pagkakalat lang naman ang alam. Ako na ang magliligpit ng mga kalat nila. Ibigay mo muna para tumahan na ang pamangkin mo. Wala akong pakialam kung buong maghapon pa yan umiyak. Bakit kasi dito nyo pa yan pinatire? Rose, bakit ba ganyan ka magsalita, ha? May karapatan din sila sa bahay na ito. Huwag mong kalilimutan na ang ate Salin mo ang tumulong sa akin para maipatayo itong bahay natin. Dahil lang sa nagkamali ang ate mo, hindi mo na siya binibigyan kahit konting respeto. Hindi lang naman siya isang beses nagkamali eh. Paulit-ulit na lang. Tuwing nagkakamali siya, dito sa atin ang takbuhan niya. Mahirap na nga tayo, dito pa siya nagpapabigat. Ano naman? Ako naman ang gumagastos dito sa bahay Hindi naman ikaw, kaya wala kang karapatang manumbat. Sino ba laging naglilinis sa bahay na to, ha? Wala na akong ginawa kundi iligpit ang mga kalat ng mga anak niya. Ang iingay pa. Para wala kang masabi, huwag ka nang gumawa dito sa bahay. Ipaubaya mo na lang lahat sa akin, pati pagkita ng pera. Kahit mabigat ang katawan ko, kumikilos pa rin ako. Kahit mga simpleng gawain sa bahay ay hindi ko inuutos kay Rose para wala na lang gulo. Isang beses kada linggo ay pinaglalaba at pinamamlansya ko ang kapatid kong bunso. Pareho kasi silang may trabahong mag-asawa. Kaya kulang na talaga sila sa oras para sa ganong gawain. Minsan nagpapaupa rin ako sa paglilinis ng bahay. Yun ang ginagastos namin sa pang-araw-araw. Mula pa noon likas na sa akin ang pagiging masipag. Pero kahit anong gawin ko, hindi kami makaangat-angat sa buhay. Nakikita ko naman na nagsusumikap ang anak kong si Sally na matulungan ako. Pero kahit anong gawin niya, parang hindi rin kinakatigan ng swerte sa buhay. Minsan naiisip kong baka parusa to sa akin. Dahil sa pagiging swail kong anak noon. Dahil mas pinili kong unahin ng panandali ang kaligayahan kesa magtapos ng pag-aaral.
Gusto ko po sanang magtrabaho, Nay. Para kahit paano makatulong dito sa bahay. Nahihiya na kasi ako sa inyo Sino naman ang magbabantay ng mga anak mo? Aba Salin, kung sa akin mo pa iaasa ang pag-aalaga sa mga anak mo, hindi ko nakakayanin. Wala na po kasing ginawa si Rose, kundi sumbatan kaming mag-iina sa pagtira namin dito. Akala mo siyang nagpapalamon sa atin. Pagpasensyahan mo na lang ang kapatid mo. Aburido lang yon dahil walang pera. Bakit kasi ayaw niyang magtrabaho? May trabaho naman yun kaya lang 1 buwan nga lang umalis na. Hindi daw niya makasundo ang mga katrabaho. Lahat naman hindi niya makasundo. Tayo nga lang Lagi niyang inaaway. Buti na pagtitiisan niyo pa siya. Ay, sino pa ba ang uunawa sa kapatid mo kundi ako? Nung gabi nga ng party ni Ken, nakakwentuhan ko yung mga pinsan namin. Marami silang isinusumbong na hindi magandang ginagawa ni Rose sa kanila. Sa totoo lang, marami ring sumbong na nakakarating sa akin mula sa ibang tao. Ako na lang ang humihingi ng pasensya sa kanila. Palagay ko kasi kaya nagkakaganyan niyang si Rose dahil naiinggit sa mga pinsan at sa ibang tao. Lalo lang naman nagbago ang kapatid mo nung hindi makapasok sa kolehiyo Isa pa yan, tama bang ipagkalat sa ibang tao na ayaw niyo siyang papag-aralin? Sinasabi pa niya na wala daw kwenta ang mga kamag-anak natin. Naturingan daw mapipera, wala man lang daw pakialam. Talaga? Sinabi niya yon? Ayaw na nga lang pong sabihin sa inyo ng mga kapatid niyo. Kaya lang sumusobra na po si Rose. Grabe na talaga ang kapatid mo. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Tumawag sa akin ang isa ko pang anak na si Rene. Nasa ospital daw ngayon ang anak nitong bunso dahil na dengue. Kapos di umano sila ngayon. Dahil sa kagagaling lang nilang mag-anak sa pagkakasakit. Kahit hindi nito direktang sabihin, alam ko na agad ang gusto nitong ipahiwatig. Kaya naman sinabihan kong pumunta ng hapon sa bahay. Kasalukuyan pa kasi ako naglalaban ng mga oras na yun. At hapon pa ako mababakante. Noon ko napatunayan na kahit pamilyado na ang mga anak, hindi pa rin natatapos ang tungkulin nating mga nanay sa kanila. Salamat, Nay. Ibabalik ko rin po ito sa inyo kapag sumahod na ako sa trabaho. Huwag mo munang isipin ang tungkol sa pagbabayad. Ang mahalaga gumaling na ang anak mo. Sunod-sunod nga po ang kamalasan namin ngayon Nawala na po ng trabaho si Irene. Sunod namang nagkasakit kami mag-anak. Tapos na-dengue naman si Bunso. Hindi yan kamalasan. Panggising na rin yan sa inyo para magbalik loob kayo. Ni pagsisimba hindi nyo na ata magawa. Dapat, habang bata pa ang mga anak ninyo tinuturuan nyo na sila na kasama sa buhay natin ang pagsisimba. Aminado naman po kami ni Irene na malaki nga po ang pagkukulang namin. Hayaan nyo po. Sasabihin ko sa kanya. O sige na, puntahan mo na ang mag-ina mo sa ospital. Balitaan mo na lang ako ha. Opo, Nay. Salamat po ulit dito sa ibinigay nyo. Dalawin nyo naman ako sa bahay kapag may oras kayo. Nagmano pa sa akin si Rene bago umalis. Pinagdasal ko naman ang kaligtasan ng apo ko sa harap ng maliit naming altar. Kahit pagod sa paglalaba maghapon, agad na rin ako nag-asikaso sa bahay. Mula ng mga oras na yun si Salin. Nagpaalam na tatambay muna sila sa bahay ng kapatid kong si Marcelo. Kapag wala kasi ako dito sa bahay at sila lamang magkapatid, walang tigil ang parinig ni Rose. At minsan daw pinapagalitan sila kapag kumakain. Huwag daw sanayin ng mga to na laging kumakain. Anong ginawa dito ni Kuya? Siguro humingi na naman ng pera sa inyo. Nadengge ang bunso niya. Nasa ospital sila ngayon. Kulang ang pera nila kaya natural lang na lumapit sa akin ang kuya mo. Diyan lang naman siya magaling Nakakaalala lang kapag may kailangan. Alangan namang pabayaan ko na lang ang kapatid mo. Sana humiram na lang siya sa mga kamag-anak nating may pera. Hindi yung sa inyo pa siya hihingi. Tumutulong naman ang iba nating kamag-anak kahit hindi mo sila sabihan. Kaya lang, nakakahiya naman na lahat na lang iaasa sa kanila. Puro na lang sila asa sa inyo
Pare-pareho naman kayong asa sa akin eh. Hindi lang ang mga kapatid mo, pati ikaw. Imbis na nagtatrabaho ka at tinutulungan ako sa gastusin sa bahay, gusto mo pa makihati sa kita ko sa paglalaba at pamamalansya. Sina ate at kuya, mga pamilyado na. Ako dalaga pa, natural sa inyo ako aasa. Alam mo ba, ang ibang kaedaran mo, nakakatulong na sa mga magulang. Tumatayo na sa sariling paa para hindi na sila maging pabigat. Bakit hindi mo yun gawin? Paano ako tatayo sa sarili kong paa kung hindi ako nakatapos? Uungkatin mo na naman ba ang bagay na yan? Alam mo wala akong kakayanan noon na papag-aralin ka. Kaya nga sabi ko sa'yo, tulungan tayo. Pero ikaw naman tong ayaw munang magtrabaho. Gusto ko nga kasing mag-aral. Hindi yung pipilitin niyo akong magtrabaho. Ang sa akin lang naman magtulungan tayo para makatapos ka lang. Naturingan naman kasi akong may mga kapatid eh. Mas inuna pa ang kalandian at pag-aasawa. Huwag mo silang sisihin kung hindi ka man makapag-aral. Gusto ka naman papag-aralin sana noon ni Tia Erlinda mo eh. Ayaw mo naman. Baka alilain lang ako nun sa tindahan niya, no? Ayoko ang ginagawa kong alila ng ibang tao. Wala namang masama kung tutulong ka sa kanya sa tindahan at sa gawaing bahay. Ayoko nga ng ganun. Gusto kong mag-aral. Gawan niyo naman ang paraan. Mangutang kayo sa mga kapatid niyo. Gusto mo akong mangutang para lang makapag-aral ka? Oo, dahil obligasyon mong papag-aralin ako. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Oo naman. Ayaw niyo lang kasi akong intindihin eh. Napamaang na lang ako sa tinura na yun ng anak ko. Hindi ako makapaniwala na sa edad kong ito ay gusto pa niya ako mabaon sa utang para lang makapag-aral siya. Kahit hindi araw ng misa, parati akong dumadaan sa simbahan para ipagdasal si Rose. Umaasa pa rin ako na magbabago ang ugali nito. Hindi ko yun pagsasawaan na hilingin. Kahit yun na lang matupad sa mga dasal ko. Ayoko kasing maiwan siyang miserable. At nilalayuan siya ng mga tao dahil sa hindi kaaya-ayang ugali. Ngayon ko lang din napagtanto na may malaki rin akong ambag sa nangyayari sa anak ko. May sakit ka ba ate? Wala naman. Bakit mo na itanong? Kanina ko pa kasi napupunan na parang matamlay ka eh. Tsaka parang ang lalim ng iniisip mo. Kung wala kang sakit, malamang may problema ka sa inyo. Tama ba? Ewan ko ba, lagi naman akong regular na nagsisimba eh. Nagdadasal naman ako bago matulog, pagkagising at bago umpisahan ang gawain ko. Bakit parang imbis na gumaan ang buhay namin, pakiramdam ko lalo pang bumibigat? Kailangan mo munang alisin ang galit sa puso mo kung gusto mong pakinggan ang iyong mga dinadasal. Wala namang galit sa puso ko. Sigurado ka ba dyan? Sama ng loob kaya? Hay, mabuti pa tapusin ko na itong pinaplansya ko. Marami pa kasi akong gagawin sa bahay eh. Saka na lang tayo magkwentuhan ha. O sige. Oo nga pala. Huwag mong sabihin na ikaw na nga naghahanap buhay. Ikaw pa ang kumikilos sa inyo. Wala namang kasing gagawa sa bahay eh. Anong ginagawa ni Salina at Rose? Ay nako, masyadong makukulit. Lalo na yung bunso, nako napakalikot. Si Rose naman, wala nang ginawa kundi silipin ang pagtira ng ate niya sa bahay. Pati mga pamangkin laging sinisinghalan. Para wala na lang gulo, ako na ang umaako sa gawaing bahay. Bakit kasi hindi pa magtrabaho si Rose eh? 20 anyos na naman siya eh. Hindi makakilo si Salin dahil sa mga anak. Gusto kasi niyang mag-aral. Saan naman ako kukuha ng pampaaral sa kanya? Sapat lang naman ang kinikita ko para sa gastos namin sa araw-araw. Diba dati nga sinabi ng asawa ko na kami na lang ang gagastos sa pag-aaral niya noon? Akala namin ayaw niya eh. Ang totoo kasi niyan, hindi siya nakapasa sa exam. Nag-exam siya sa ibang eskwelahan. Parehas lang ang naging resulta. Kaya sabi ko, saka na lang siya mag-aral. Magtrabaho na muna para makaipon. Ganun ba? Pwede naman siya mag-aral ulit eh. Ako na ang bahala sa... Hindi na Marcelo. Nakakahiya naman sa'yo. Saka baka mamaya magsawa din sa pagpasok, hindi pa matapos ang 1 taon. Bakit naman ganyan ka magsalita sa anak mo? Hayaan mo na. Ako naman na magpapaaral eh. Kasi
Mahina ang ulo ni Rose. Alam mo bang muntik na siyang hindi makagraduate sa high school dahil 3 subject ang binagsak. Kinausap ko lang ang teacher niya. Nagpasa na lang siya ng project para ipasa. Hindi namin alam ang bagay na yan. Kaya ba hindi rin siya makapag-apply ng trabaho? Ganun na nga. Sa mga ina-applyan niya, lagi siyang bagsak sa interview. Kailangan piliin niya talaga ang papasukan niyang trabaho. Kaya pala ang kwento ng anak ko noon, tuwing kasama daw nila si Rose, parang paulit-ulit lang ang sinasabi. Ang hirap din daw paliwanagan. Pasensya ka na, Ate Ruth, kung pati ang anak ko umiiwas na sa anak mo. Naiintindihan ko naman. Hindi ko naman masisi ang mga pinsan niya na iniiwasan siya. Pinagsasabihan ko rin naman ang mga anak ko. Kausapin pa rin kako nila si Rose. Ayoko kasing isipin yun na namimili sila ng pakikiharapan na tao. Hindi ko yun iniisip. Ay, ang may problema nga kasi ay anak ko. Hindi na rin kasi nakikinig eh. Ganon yata ang mga kabataan ngayon. May sarili ng desisyon. Para kahit papano'y may kita din, nagluluto na lang ng merienda si Salin. At sa kanya ipinapalako sa kakilalang matandang babae. Pinapatungan na lang ng tindera niya ang paninda. Para may kita rin ito at yung ibinibigay niyang upa. Habang tinutulungan ko magbalat ng saging si Salin, lumapit naman sa amin si Rose at tumulong. Nagkatinginan pa kami ng anak kong si Salin. Parehong nagtatanong ang mga mata namin. May sakit ka ba, Rose? Wala. Bakit? Masama bang tumulong? Hindi naman. Kasi mahigit 1 linggo na ako nagluluto eh. Ngayon ka lang tumulong sa akin. Mas gusto mo pang magkulong sa kwarto mo. Naiinip kasi ako eh. Gusto kong may gawin. Bakit hindi mo puntahan ng pinsan mong sina Mabel o Aileen? Tinatanong ka nila nung isang araw eh. Wala ba silang pasok? Bakasyon ata sila ngayon. Wag na lang, dito na lang ako sa bahay. Magyayabang lang naman ng mga yun eh. Tungkol sa bago nilang cellphone, bagong damit, at kung ano-ano pa. Hindi naman sila ganun ah. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan sa kanila. Bakit kapag ako ang kaharap nila, ang babait nila? Ang dami nga nilang ibinibigay sa mga anak ko eh. Bakit pa kayo nagtatanong? Kung hindi rin naman pala kayo naniniwala sa akin. Paano kami maniniwala sa'yo? Sa amin nga ang sama ng pakitungo mo. Diyan na nga kayo. Uy, saan ka pupunta? Akala ko ba naiinip ka? Hayaan mo na lang ang kapatid mo. Bakit mahilig mong asarin pa? Sinasabi ko lang po ang totoo. Akala yata niya, hindi nakakarating sa atin ang mga ginagawa niya. Huwag mo na lang pansinin ang mga naririnig mong ginagawa ng kapatid mo. Intindihin mo na lang siya. Ano pa po bang ginagawa ko? Minsan nga lang, nakakaubos na ng pasensya. Ako nga, nagtitiis lang talaga dahil wala naman akong magagawa pa eh. Sana nga po ganito laging maganda ang kita ko para makapag-abot din ako sa inyo kahit konti. Nako, itabi mo na lang yung kita mo. Habang lumalaki ang mga anak mo, mas magastos. Mabuti na lamang maganda ang kita ng anak kong si Salin sa pagtitinda ng mga merienda. Inako na niya ang pagbabayad ng kuryente at tubig. Ako naman ang pagkain namin. Dahil pareho kaming abala, hindi na namin napansin ang kakaibang ikinikilos ni Rose. Ang alam lang namin, lagi itong umaalis para makipagkita sa mga kaibigan daw nito. May mga kaibigan pala si Rose? Nagulat nga rin ako eh. Pero mabuti na rin yun na makakilala siya ng mga bagong kaibigan para hindi siya laging nagkukulong dito. Malay mo maimpluwensyahan siya ng mga yon na magtrabaho. Sana nga po, Nay. Para maranasan niya kung paano magbanat ng buto. Hindi yung ultimo pamasahe niya kapag aalis siya, sa inyo pa humihingi. Sana nga tuloy-tuloy na ang pagbabago sa kapatid mo. 3 araw na akong nakahiga lang sa kama. Masakit kasi ang ulo ko at katawan dahil sa trangkaso. Nangihinayang man na hindi ako nakapaglaban nung nakaraang araw. Wala akong magawa kundi ang ipahinga ang katawan ko. Si Salin muna ang nag-aasikaso sa bahay at iba pang gawain. Isang hapon yun. Nagising ako na nag-aaway na naman ang magkapatid.
Kahit tila inaalog ang ulo ko, pinilit ko pa ring bumangon. Napakadamot mo talaga. Parang isang candy lang ipinagdadamot mo pa. Pamangkin mo naman yan. Akin nga to. Bilhan mo na lang ang anak mo. Grabe ka talaga. Parang isang candy lang. Kami ang kumakayod sa bahay na to. Samantalang ikaw, pahila-hilata lang dyan. Tingnan mo nga yung katawan mo. Malapit ka na maging balyena. Dahil sa katakawan mo at kadamutan. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkapera ako, lalayas na ako dito. Para hindi ko na kayo makita kahit kailan. Paano ka magkakapera wala ka namang trabaho? Kasi tamad ka. Hindi lang yun, mahina rin ang kukote mo. Tinitigan lang ni Rose ang kanyang ate. At parang walang nangyari na tinalikuran lang niya ito. Lumapit naman ako at naupo sa silya. Nakakaramdam pa rin kasi ako ng panghihina at pagkahilo kapag matagal nakatayo. Inalalayan naman ako ni Salin at hinipo pa ang noo ko. May sinat pa po kayo. Bakit po kayo bumangon? Naririnig ko kasi ang mga boses nyo eh. Akala ko kung ano na ang pinag-aawayan nyo. Pasensya na po kayo, Nay, kung naistorbo namin ang pamamahinga nyo. Ano ba kasing pinagtalunan nyo? Ito po kasing si Bunso. Pumasok sa kwarto ni Rose. Nakita po na maraming candy. Kumuha po tong si Bunso. Nung makita niya, kinuha niya sa kamay. Umiiyak po itong bata. Kahit anong pakiusap ko hindi talaga niya ibinigay. Mabuti na lang may candy ang kuya niya. Yun na lang ang ibinigay para lang tumahan. Sobrang damot nga ng batang yon. Hindi naman kami ganyan ng tatay nyo. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang ganyang pag-uugali. Pinasok ko nga po yung kwarto niya nung isang araw. Naghahanap po kasi ako ng cotton buds at lilinisin ko ang mga tenga ng mga bata. Ang dami kong nakita ng mga gamit sa kwarto niya. May mga stuffed toy, mga damit na nakahanger, at kahit mga babasaging gamit. Nagtataka lang ako kung saan galing ang mga yun. Sigurado ka ba sa mga nakita mo, ha? Oo naman po, kahit tingnan niyo pa. Saan naman kaya galing yun? Ewan ko po, si Rose lang ang makakasagot niyan. Bigla naman akong kinabahan nang hindi ko mawari. Hindi mawaglit-waglit sa akin ang mga sinabi ni Salin ng mga gamit sa loob ng kwarto ni Rose. Kaya nang umalis ito, kinuha ko ang isa pang susi sa kwarto nito. Nang buksan ko nga yun, tumambad sa akin ng mga iba't ibang laki ng stuffed toy sa higaan nito. Halatang mamahalin ng mga yun. At natitiyak kong hindi ko yun binili. May nakita rin akong iba pang gamit na noon ko lang din nakita. May mga iba't iba pang pabango. Sa damitan nito, naroon ang mga damit na sa pagtataka ko ay hindi naman kasya sa kanya dahil maliit naman sa kanya. Masama ang kutob ko, Nay. Mamahali ng mga damit na yan. Saan siya kukuha ng mga pinambili niya? Tsaka, bakit maliit sa kanya? Kaya nga ako nagpatulong sa'yo na ilabas ang lahat ng gamit niya para hindi na siya makatanggi kapag tinanong ko siya. Kung tama ang hinala ko, nakakahiya siya. Sa laki niyang yan, hindi siya magtrabaho para mabili niya ang mga gusto niya. Hayaan natin na makapagpaliwanag ang kapatid mo. Baka naman mali tayo ng iniisip. Naku, Nay, huwag niyong konsintihin ang mga mali niyang ginagawa. Pare-pareho tayong mapapahiya sa ginagawa niya. Totoong umaasa pa rin ako na baka mali lang kami ng sapantahan tungkol sa mga gamit. Pero nung dumating si Rose, bumakas agad sa kanya ang matinding gulat nang makita ang mga gamit niya sa labas ng kwarto. Halata sa mukha nito ang takot. Hindi rin makatingin ng diretso sa amin si Rose. Sabihin mo nga, saan galing ang mga gamit na ito? Akin ang mga yan. Sa'yo? Binili mo ba ang mga yan? Saan ka naman kukuha ng pambili? Imposible naman na sa mga binibigay kong pera. Sa mahal ng mga yan, kahit buong buhay pa ako maglabandera at mamalansya, hindi mo yan mabibili. Kaya umamin ka na. Patawarin niyo ako, Nay. Gusto ko lang naman na
magkaroon ng mga ganyang gamit eh. Sabihin mo, kanino ang mga yan? Kay Aileen po ang ilan dyan. Patawarin niyo ako, Nay. Anak naman, pinagkatiwalaan kanila na pumasok sa mga bahay nila hanggang kwarto. Bakit mo to nagawa sa kanila? Wala na kasi silang ginawa kundi pagyabag sa kung anong meron sila eh. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Kahit wala naman silang ginagawa sa'yo. Akala mo lang kasi nagyayabang sila dahil marami kang nakikita sa kanila na kinaiinggitan mo. Oo nga! Gusto ko rin magkaroon ng meron sila. Bakit kasi kailangan maging mahirap tayo eh? Ang balas ko naman sa pagkakaroon ng pamilyang katulad nito. Gusto ko rin maging mayaman. Ikinahihiya mo ba kami na pamilya mo, ha? Kaya ayaw mo magpapunta ng mga kaibigan mo rito sa bahay? Oo, ganun na nga. Hindi niyo ako mapag-aral eh. Tanga ka pala eh. Ang daming gustong sumagot sa pag-aaral mo. Hindi na namin kasalanan kung mahina ang utak mo at hindi ka makapasa sa exam. Tapos pinapalabas mo na kinakawawa ka? Akala mo ba hindi nakakarating sa amin ng ina yung mga maling kwento mo sa ibang tao? Ayoko na sa bahay na to. Sigurado naman na pagchichismisan na naman ako ng mga taga rito. Sino bang may kasalanan? Ikaw naman ang gumagawa ng dahilan para pag-usapan ka nila. Wala naman kasing nakakaintindi sa akin dito eh. Wala na nga kaming ginawa kundi intindihin ka eh. Kaya lang, habang tumatagal, pasama na ng pasama ang ugali mo. Sa gulat namin ni Salin, bigla na lang iniuntog ni Rose ang kanyang ulo sa pader. Bago pa namin siya napigilan, makailang beses na nitong naiuntog ang ulo niya. Sa laki nito nahirapan kaming pigilan siya sa pagwawala. Nagawa pa niya kaming balyahin. Humalma rin naman siya at pumasok sa kwarto at nagkulong. Ibinalik naman namin ang mga kinuha niya sa mga pinsan. Bakas ang gulat sa kanila pero ni isa walang nagsalita. Maliban kay Marcelo, na kinausap ako ng masinsinan. Isa yan sa dahilan kung bakit iniiwasan na siya ng anak ko. Ayaw lang namin sabihin sa ito dahil nahihiya din ang anak ko at inaalala din kita. Gamit lang naman yan eh. Mahalaga pa rin ang pagiging magkadugo natin. Ako nga ang nahihiya sa inyo eh. Baka isipin nyo, kinukonsinti ko ang ginagawa ni Rose. Kung hindi pa pinasok ni Salin ang kwarto niya, hindi pa namin malalaman. Hindi naman kasi ako nagtaka kung bakit laging nakalak yun. Iniisip ko na lang na maselan kasi ang batang yun eh. Sa tingin ko, kailangan mong kausapin si Rose. Kung ano ba ang problema niya. Baka nga tama ang ate niya. Sa sobrang inggit niya sa mga pinsan niya na merong mga bagay na pinapangarap niya, kaya siya nagkakaganon. Kung gusto niya mag-aral, ako na lang magpapaaral sa kanya sa pasukan. Siya na lang kamong papalit siya sa paglalabandera sa amin tuwing wala siyang pasok. Sa tingin ko kasi sa'yo, pinipilit mo na lang kumilos eh. Huwag ka mag-alala. May bayad naman ang gagawin niya eh. Sa'yo ko nga lang ibibigay. Sige. Sasabihin ko sa kanya. Ate, huwag mo sanang isipin na inaalila ka namin. Gusto lang namin na makatulong sa'yo. Hindi ako nag-iisip ng masama. Nagpapasalamat pa nga ako sa inyo eh. Dahil sa tulong niyo mula nang iwan ako ng asawa ko. Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Lagi lang kami nandito. Pilit akong ngumiti kay Marcelo. Hindi ko masabi sa kanya ang nasa isip ko. Ayoko kasing dagdagan pa ang masamang pagkakakilala nila kay Rose. Pagdating sa bahay, naabutan kong kumakain si Rose. Nakatingin naman ng mga apo ko sa kanya. Bakas ang pagkakatakam sa mukha ng mga to sa kinakain ng tiyahin. Sumenyas naman si Sally na ayaw mamigay nito. Naiiling na lang ako na lumapit dito. Rose, nakausap ko ang tiyo Marcelo mo. Nabanggit niya sa akin na gusto kanyang papag-aralin sa susunod na pasukan. Talaga po? Oo naman, wala ka nang iintindihin sa pagpasok mo. Kaya lang, may isang kondisyon ang tiyuhin mo. Ano naman po? Gusto niya,
Ikaw ang papalit sa akin sa pamamalansya at paglalabas sa kanila tuwing wala kang pasok. Ano po? Gagawin nila akong alila? Hindi naman ganon. Kapag wala ka lang naman pasok eh. Saka huwag kang mag-alala. Tutulungan naman kita eh. Ayoko, Nay! Kung pumapayag kayong gawing alila ng mga kapatid nyo, ako hindi papayag na alilain nila. Rose! Anong gusto mo? Papag-aralin ka ng libre? Pasalamat ka nga may magpapaaral sa'yo eh. Yun naman di ba ang gusto mo? Kung gagastusan nila ang pag-aaral ko, huwag na sana silang humiling ng kapalit. Masyado kasing mababang tingin nila sa atin eh. Palibhasa kasi, mahirap nga lang tayo. Kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Pero sana naman maghanap ka ng trabahong pwede mong pasukan para hindi ko naiintindihin ang perang hihingin mo sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kami hihingi sa'yo kahit piso. Ako pa rin ang bahala sa gastusin natin at pagkain natin dito sa bahay. Trabaho na naman. Sinabi ko nang ayoko magtrabaho. Gusto ko munang makatapos. Kailan ba papasok dyan sa utak mo na hindi tayo mayaman? Ikaw yata ang malas sa bahay na to eh. Ikaw ang malas, pati mga anak mo. Anong sinabi mo ha? Tama na kayo! Pare-pareho na lang kayo. Ikaw, Rose, sinabi ko na ang dapat ko sabihin. Bahala ka na sa buhay mo. Wala ka nang mahihingi sa akin na pera. Inaalok ka na ng magandang oportunidad ng tiyuhin mo, ayaw mo tanggapin. Bahala ka! Matapos kong sambitin ang lahat ng gusto kong sabihin, iniwan ko na sila doon. Pumasok na ako sa kwarto namin ni Salin. Buong katawan ko ang nanginginig dahil sa matinding emosyon sa dibdib ko. Muling sinamaan ako ng pakiramdam. Kaya si Salin muna ang tumapos sa iba kong trabaho. Ako na lang ang nagbantay sa bunso niya habang ang dalawa niyang anak ay nasa eskwelahan. Umalis ba ang Ate Ruth? Kaya ba ikaw munang namamalansya ngayon? Hindi po, Tiyo. Nasa bahay lang si nanay ngayon. Masama po kasi ang pakiramdam niya eh. Ha? Kailan pa? Nung isang araw pa po. Pero maayos-ayos na po siya ngayon. Mabuti naman kung ganun. Nabanggit ba ng nanay mo tungkol sa sinabi ko na papag-aralin ko si Rose? Opo. Kaya lang ayaw po ni Rose. Ang akala ko ba gusto ng kapatid mo na mag-aral? Kaya nga ayaw niya magtrabaho, hindi ba? Gusto naman po niyang mag-aral. Kaya lang po ayaw niyang maging kasambahay ninyo. Maglalabat mamamalansya lang naman siya eh. Tsaka hindi naman lagi eh. Ang gusto ko lang kasi, para hindi na gumawa ang nanay niyo. Napapansin ko kasi na napapagod na rin siya. Gusto ko na rin nga pong magtrabaho. Kaya lang po inaalala ko lang ang mga anak ko. Kaya po, nagluluto na lang ako ng merienda at ipinapalako ko kay Aling Auring. Naiintindihan namin ang kalagayan niyo eh. Kaya nga hanggat meron kami may tutulong na magkakapatid, handa kami magbigay. Kaya lang ang mismong nanay mo ang may ayaw. Masyado rin kasing ma-pride eh. Iniisip po kasi ng nanay, baka kapag lagi nyo kaming aabutan ng tulong lalo namang mamimihasa si Rose. Yun po kasi ang gusto ng kapatid ko para makaasta siya na mayaman kunwari. Sa edad ng kapatid mo, dapat nauunawanan niya ang sitwasyon niyo at ang mga pangyayari sa buhay niyo. Makitid po ang utak nun. Pinagsasabihan naman po namin siya, lalo si nanay. Pero hindi siya nakikinig. Pinagpipilitan pa niya ang gusto niya. Ang dami niyang hinihingi kay nanay. Alam niya naman na hindi yun kayang ibigay ng nanay eh. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. Pasensya na po kayo, Tiyo. Kailan lang po namin natuklasan eh. Wala namang problema sa akin yon. Pero dapat hindi na niya yung gawin. Mahirap kasi kapag nakasanayan niya yon. Oo nga po. Huwag po kayo mag-alala. Lagi na po namin siyang babantayan. Hindi makapaniwala ang kapatid kong si Marcelo sa iba pang natuklasan nito sa pamangkin. Kaya naisip niyang kausapin ito minsan. Baka sakaling makinig sa kanya. Dahil naging abala na rin sa ibang negosyo nilang mag-asawa. Marahil nawala na rin sa isip ni Marcelo ang planong kausapin ng anak ko. Habang lumilipas naman ang mga araw, lalong nagiging mahirap pakisamahan si Rose.
Minsan nadatnan kong nagtatalo na naman ang magkapatid. Bakit na naman kayo nag-aaway? Kaya ko, Nay, natanggapin ang lahat ng masasakit na sinusumbat ng babaeng to. Kahit saktan niya pa ako. Pero hindi ako papayag na saktan niya ni isa sa mga anak ko. Sinaktan mo ba ang anak ng ate mo? Ha, Rose? Ang kulit kasi ng mga anak mo eh! Hindi mo pagsabihan! Hindi dahilan yon para saktan mo ako. Tingnan niyo, Nay. Namumula ang balat ng anak ko kasi binuhusan niya ng iniinom niya na kape. Diyos ko po! Rose, paano mo to nagawa? Rose, bumalik ka dito! Kinakausap pa kita! Sige, magtago ka dyan sa kwarto mo. Diyan ka naman magaling eh. Tandaan mo lang to. Kapag lumala ang lagay ng anak ko, hindi kita mapapatawad kahit kapatid pa kita. Lagyan muna natin ng gamot ang balat ng apo ko. Teka, may ointment ako, kukunin ko lang. Tinitiis ko lahat ng ginagawa niya. Mga pagdadamot niya sa amin. Hindi man lang niya naiisip na noong wala pa akong anak, lahat ng pwede kong ibigay sa kanya binibili ko. Tapos ganito niya tratuhin ang mga anak ko ngayon? Hindi ko na alam ang gagawin sa kapatid mo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang sama ng ugali niya. Madalas ko siyang makita na masama ang tingin sa mga anak ko. Baka mamaya, higit pa dito ang gawin niya. Mabuti pang umalis na lang kami rito. Ha? Saan naman kayo pupunta? Bahala na po. Mabigat man sa loob ko na umalis si Salin at mga apo ko sa bahay. Buo na ang pasya ni Salin. Kinausap niya ang kuya niya na kung maaari ay dun muna sila. Agad naman pumayag ang mag-asawa, kaya kinabukasan din, nagtungo si Rene sa bahay. Nalaman na rin ito ang lahat ng mga ginagawa ng kapatid sa amin. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na may problema pala kayo sa ugali ni Rose? Marami ka ng problema. Ayoko nang dumagdag pa. Nasaan ang babaeng yun? Gusto ko siyang kausapin. Hindi ka rin nun haharapin. Kuya, salamat ha. Huwag ka mag-alala. Maghahanap din ako ng trabaho. Hahanap na lang ako ng mag-aalaga sa mga anak ko. May kapitbahay kami doon na pwede mag-alaga ng anak mo. Kakausapin natin siya. Ayoko sanang iwan ng nanay. Kaya lang nahihirapan na rin akong pakisamahan si Rose. Maliban sa masasakit na salita, minumura na rin niya kami ng inay. Totoo ba yun, Nay? Oo, ayaw lang sabihin ni inay. Lumabas ka dyan, Rose! Ano ba? Hindi ka ba talaga lalabas dyan o sisirain kong pintuang to? Tama na yan. Nakakahiya na sa mga kapitbahay natin. Hindi lang sila nagrereklamo pero alam ko nakakaistorbo na tayo. Anong karapatan niya para murahin kayo? Wala pa nga siyang nararating sa buhay eh. Akala mo kung sino na siya? Di sa pagpapagawa dito sa bahay, kami na sila nagtulong para maipagawa to. Kaya siya ang walang karapatan sa bahay na ito. Gusto niya kasing magkaroon ng mga bagay na nakikita niya sa mga pinsan. Masyado siyang nalulunod sa inggit. Bakit hindi siya magtrabaho kung gusto pala niya ng mga material na bagay na nakikita niya? Kahit ano naman ang pagpapaliwanag ko sa kanya eh. Wala rin namang nangyayari dahil sarili lang niya ang pinapakinggan niya. Kapag nalaman ko may sinabi ka na naman kay inay, humanda ka sa akin. Ako mismo magpapadugo dyan sa bibig mo! Niyakap ko isa-isa at hinalikan ng 3 kong apo. Binilinan ko pa sila na magpakabait at sundin ang anumang sasabihin ng kanilang ina. Nang makaalis sila para kung nauupos na kandila na naupo na lang. Napaiyak na rin ako dahil noon pa lang. Namimiss ko na ang mga apo ko. Siguradong matinding pangungulila ang mararamdaman ko sa mga susunod na araw. Naging tahimik naman ang bahay mula nang umalis ang mag-iina. Napilitan na rin kumilos si Rose sa bahay tuwing may trabaho ako. Nay, kumain na po tayo. Nakahain na ako. O sige, susunod na ako. Itatabi ko lang to mga itinupi ko. Sumunod na po kayo agad ah. Sumunod naman agad ako sa kusina. Nakaupo na si Rose at nakangiti pa sa akin. Mula nang umalis ang kapatid nito, tila may pagbabagong naganap dito. Maliban sa pagtulong niya sa akin sa mga gawaing bahay, tinutulungan na rin niya ako sa paglalaba at pamamlansya sa bahay ng mga kapatid. Sa kabila ng magandang pagbabago nito,
May konting pagdududa pa rin sa akin kung totoo ba ang pinapakita nito. Kain na po tayo, Nay, habang mainit pa ang sabaw. Nakakapanibago ang katahimikan ng bahay. Kapag kasi ganitong oras, maingay na dahil sa mga pamangkin mo. Mas okay nga po yung ganito eh. Tahimik, tsaka walang magulo. Hindi na rin makalat. Natural lang sa mga bata ang ganun. Naging bata ka rin. Ganun ka rin noon. Huwag na po natin silang pag-usapan. Sila ang umalis dito di bahala sila. Dahil sa'yo kaya sila umalis. Hindi tama ang ginawa mo sa pamangkin mo. Wala naman po kasi akong hilig sa bata. Kaya hindi nyo rin ako masisisi kung nakukulitan ako sa kanila. Tsaka hindi ako makakain ng gusto ko. Lahat na lang gusto nilang hingin eh. Hindi habang buhay ay kasama mo ko, Rose. Paano kung dahil sa pakita mo sa kanila, layo ang kanila? Paano kapag tanda mo? Baka kapag nagkasakit ka, hindi ka man lang nila dalawin. Matagal pa naman po yan eh. Tsaka ko naiisipin. Naiiling na lang ako sa katwiran ng anak ko. Laging sumasagi sa akin kung saan ito nakuha ang ganong ugali. Kahit tuloy masarap ang ulam, wala pa rin akong ganang kumain. Naiisip ko kasi ang kalagayan ng mga apo ko. Kahit madalas tumawag sa akin si Salin, iba pa rin kapag narito lang ang mga bata. Lalo na ang bunso na napakalambing sa akin. Madalas na tumatabi siya sa akin sa pagtulog kaysa sa nanay niya. Nang mga sandaling yun, ako rin pala ang pinag-uusapan ni na Salin at Rene. Hindi ko maiwasan na mag-alala kay inay. Kung hindi ko lang inaalala ang mga anak ko, hindi ako aalis doon. Kahit ako naman sobrang nag-aalala kay inay. Binabastos na pala ni Rose ang inay natin. Hindi ka man lang nagsasabi sa akin. Binawalan nga ako ng inay. Kabisado niya kasi ang ugali mo. Sigurado kami na masasaktan mo si Rose. Paduduguin ko talaga ang bibig ng kapatid nating yan. Tumanda na ako ng ganito. Ni minsan hindi ko nasagot ang mga magulang natin. Kahit nung iwan tayo ng itay. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Aling Auring tungkol sa kapatid natin. Ano naman ang sinasabi ng matandang yon tungkol kay Rose? Tuwing pumupunta siya sa bahay para kunin ng paninda, lagi niyang pinupuna si Rose. Nung huling punta niya sa bahay, sinabi niyang kahit anong sipag at pagtsatsaga natin, hindi tayo aasenso dahil sa itim na mutya na naroon sa bahay natin. Mutya? Ano naman ang tinutukoy ng matandang yon? Hindi kundi sino. Si Rose ang sinasabi niyang mutya. Dahil daw sa negatibong enerhiya na nagmumula sa kanya. Walang swerte na papasok sa bahay, kundi puro kamalasan lang daw. Nagpapapaniwala ka naman sa matandang yon. Di ba sabi ng mga tao doon baliw ang matandang yon? Dahil malimit daw makita nagsasalitang mag-isa? Sabi-sabi lang naman yon, wala namang magpapatunay na totoo ang mga pinagsasasabi nila. Ang alam ko lang, hiyang sa kanya ang mga anak ko kapag hinihilot niya. Kita mo, hindi nagkakasakit ang mga anak ko. Wala bang pamilyang matandang yon? Mayroon naman pero hindi niya kasama. Naaawa ako. Kaya siya na lang ang pinagtinda ko. Hindi rin kasi siya tumatanggap ng bayad kapag hinihilot niya ang mga anak ko. Paano yan? Wala ka na doon. Oo nga Hindi na ako nakapagpaalam pa sa kanya. Biglaan naman kasi ang pag-alis namin. Matuloy na lumipas ang 1 linggo. Marahil nagtataka si Aling Auring kung bakit hindi siya pinapatawag ng anak ko. Isang umaga nagpunta siya sa amin. Nagkataon naman na sinamahan ko si Marcelo sa palengke. May handaan kasi sa kanila kinagabihan. Kaya maaga pa lang na malengke na kami. Marami-rami din ang putahe na kailangan lutuin. Kaya tutulong din ako sa pagluluto sa mga putaheng ihahanda. Nasa bahay naman si Rose. Kaya ito ang humarap sa matandang babae. Anong kailangan nyo? Nariyan ba ang ate Salin mo? Hindi na sila nakatira dito kaya umalis ka na. Maaari bang malaman kung bakit sila umalis? Kung babalik pa ba sila? Hindi na sila babalik kahit kailan dito. Kaya umalis ka na. Ay, Ineng, pwede mo kaya ako mabigyan kahit 1 basong tubig lang? Uhaw na kasi ako kanina pa. Wala kaming tubig. Kahit yung tubig lang sa poso, Ineng.
Nakikiusap ako sa iyo. Hindi ka ba makaintindi, ha? Tsaka, papagamit ko sa iyo ang baso namin? Paano kung may sakit ka? Di nahawa pa kami. Hindi na ako nagtataka kung bakit umalis ang kapatid mo rito. Umaapaw sa kasamaan ng puso mo. Lahat ng masasamang katangian, nasa iyo na. Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Ikaw ang dapat mawala sa bahay na to para mawala ang sumpa rito. Hanggat narito ka, walang swerteng papasok. Sinasabi mo bang malas ako, ha? Nagpaalam muna ako kay Marcelo na uuwi sandali para sunduin si Rose. Para makatulong sa paggagayat ng mga Ricardo. Malapit na ako sa bahay nang marinig ko ang galit na boses ng anak ko. Binilisan ko na ang mga hakbang ko. Sakto nang malapit na ako, nang makita ko nang itulak niya si Aling Auring. Sandali ako natigilan at nakita ko pa nang duruduruin pa ito ni Rose. Doon na ako napalapit ng mabilis. Agad ko namang inalalayan ng matandang babae para makatayo. Ayos lang ba kayo, Aling Auring? May masakit ba sa inyo? Ayos lang ako. Hindi naman ako gaanong nasaktan. Pasensya na po kayo sa anak ko. Bakit mo naman kasi itinulak si Aling Auring? Humingi ka sa kanya ng dispensa. Kung ano-ano kasing mga sinasabi ng baliw na matandang yan, Rose! Oh, bakit? Totoo naman, Di ba yun ang usap-usapan ng mga taga rito? Baliwang matandang yan. Pwede ba? Pumasok ka na lang sa loob ng bahay kung wala ka rin lang magandang sasabihin. Hayaan mo siya, Ruth, sa mga nais niyang sabihin. Ibabalik ko sa iyo ang mga sinabi mo sa akin. Pagsisisihan mo lahat ng kasamaan ng ugali mo sa lahat ng taong nasa paligid mo. Aling Auring, ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa kagaspangan ng ugali ng anak ko. Hindi niya po alam ang sinasabi niya. Nasa hustong gulang ng anak mo, Ruth. Alam na niya ang sinasabi at ginagawa niya. Aling Auring! Teka lang po! Hayaan niyo ang matandang baliw na yon. Lumingon pa si Aling Auring na matalim ang pagkakatitig sa anak ko. Parang papatay ang titig nito. Nalabis kong ikinabahala. Parang wala naman nangyari na pumasok sa loob ng bahay si Rose. Sinundan ko siya pero gaya ng ginagawa niya lagi. Nagkukulong siya sa kwarto niya. Hinayaan ko na lang muna. Bumalik na ako sa bahay ni na Marcelo na hindi siya kasama. Oh, akala ko isasama mo si Rose kaya ka umuwi sa inyo. Kasi... Tinoyo na naman ba? Akala ko ba maayos na kayo mag-ina? Hindi naman kami nag-away. Ano pala? Kasi naabutan ko siyang itinulak si Aling Auring. Sinigaw-sigawan niya pa ito at saka dinuro-duro. Ano? Nagawain ng anak mo kay Aling Auring? Kung ano-ano raw kasing sinabi ni Aling Auring kaya nagalit ang anak ko. Kahit na, wala pa rin siyang karapatan na saktan si Aling Auring. Yan na nga ang sinasabi ko sa kanya pero hindi na siya nakinig sa akin. Sana naman wag pagsisiyan ng anak mo ang ginawa niya kay Aling Auring. Parehas ba tayo ng iniisip? Sana nga hindi magkatotoong naiisip ko. Lalo tuloy ako nag-alala sa mga tinurang yun ni Marcelo. Kahit abala ako, okupado pa rin ang isip ko ang nangyari kaninang umaga. Hindi rin maalis-alis sa akin ang eksena kung paano itinulak ni Rose ang matandang babae. Maging ang sinabi nito sa aking anak. Hapon na nang makatapos kami sa pagluluto kasama ng iba pa. Doon na rin kami pinakain ng hapunan. Sinundo ko muna si Rose sa bahay para doon na rin kumain. Napansin ko naman na kakaiba ang tingin na ipinupukol dito ng ilan. Maging si Marcelo ay hindi pinansin si Rose. Lumapit naman sa umpukan ng mga pinsan ng anak ko. Bigla naman sila nanahimik. Ang tanging maririnig lang sa paligid ay ang mga kwentuhan ng mga bisitang dumating. Pagka-uwi namin kinausap ko muna si Rose. Kalimutan na nga po natin yan, Nay. Tapos na Hindi ko gusto ang ginawa mo kay Aling Auring. Kaya bukas na bukas din pupuntahan natin siya sa bahay niya para makahingi ka ng dispensa. Bakit ko gagawin yun? Ganun ba ka-importante yung matandang yun para pag-aksayahan natin ng oras?
Hindi mo kilala ang matandang yon, Rose. Kilala ko ang baliw na matandang yon. Tumigil ka na sa kasasabi mo na baliwang matandang yon. Baka nga pagsisihan mo ang ginawa mo balang araw dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Kung gusto niyong puntahan ng baliw na matandang yon, di kayo na lang. Huwag niyo na akong abalahin. Malakas pang ibinalibag nito ang pinto ng kanyang kwarto. Naiiling na lang ako sa kabastusan ng anak ko sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na sisihin ng sarili ko kung bakit siya nagkakaganyan. Kahit nakahiga na ako, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nanatili lang akong nakatingin sa kisame ng bahay namin. Dahil mag-uumaga na ako nakatulog, tanghali na nang bumangon ako. Naabutan ko sa kusina si Rose na kumakain. Ni hindi man lang siya nag-angat ng paningin para alukin ako. Tuloy lang siya sa pagkain niya na tila ba hindi ako nakikita. Sa sama ng loob ko, pumunta ako kina Marcelo. Naabutan ko naman siyang nagdidilig ng mga tanim niyang bonsai. Oh, ang aga mo namang mga bitbahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang pagtitiis na ang ginagawa ko. Si Rose na naman ba? May ginawa na naman ba ang babaeng yon? Parang hindi ina ang turing niya sa akin. Kumakain siya nang hindi man lang ako inaalok. Samantalang ako ang bumibili ng pagkain sa bahay. Wala talagang kwentang anak mo. Patawarin mo ako, ate. Pero wala nang pag-asa magbago pa si Rose. May kasalanan ka rin kasi kung bakit lumala ang ugali ng babaeng yan. Hindi mo kagad sinuheto. Aaminin ko, kasalanan ko nga yun. Dahil sa kagustuhan ko na hindi niya maramdaman na wala siyang ama, sobrang pagmamahal ang ibinigay ko sa kanya. Kahit hindi ko kaya, pilit ko pa rin ibinibigay sa kanya. Kaya si Hodang magkanda ko ba ako sa pagtatrabaho. Naiintindihan kita, ate. Naiintindihan kita, ate. Pero tignan mo naman ang naging resulta ng ginawa mong pangungunsinte sa ginagawa niya. Nagsisisi na ako. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan. Napaiyak na lang ako sa isang tabi. Lumabas naman ang hipag ko at inalo ako. Ilang sandali pa, niyaya niya akong pumasok sa loob ng bahay. Marami pang handa nung nakaraang gabi. At yun ang inihain niya sa akin. Kahit gaano kasarap ang ulam, parang hirap akong lunukin yun. Habang kami magkausap ng hipag ko, wala akong kaalam-alam na pinuntahan ni Marcelo ang anak ko sa bahay. Rose! Rose! Bakit po? Wala po dito ang inay. Alam ko, nandun siya sa amin. Maaga pa lang umiyak na siya na nagpunta roon. Anong klaseng anak ka ba? Para payakin ng gano'n ang nanay mo. Hindi ko po Huwag ka alam. na magmaang-maangan pa. Kung papagalitan niyo lang ako, umalis na lang kayo. Bastos ka talaga. Itong mga ginagawa mo, balang araw pagsisisihan mo. Lalo na ang makailang ulit na pagpapaiyak mo sa nanay mo. Hindi ko po alam ang isinumbong ng nanay sa inyo. Pero wala po akong ginagawa. Siya nga po itong malaki ang pagkukulang sa akin eh. Gusto kong mag-aral, pero ayaw niya akong papag-aralin. Kalimutan mo na ang pangarap mo makapag-aral. Dahil hindi ka na mag-aaral. Wala ka ng pag-asa na makapag-aral. Ang mabuti mong gawin, maghanap ng trabaho. Tulungan mo ang nanay mo. Tinutulungan ko naman po siya eh. Kulang pa ang ginagawa mong pagtulong. Alisin mo na rin ang pagiging inggitera mo. Bawasan mo yung sama ng ugali mo para magustuhan ka ng mga tao sa paligid mo. Oras na malaman ko na binabastos mo na naman ang nanay mo, marinig ko lang na minumura mo siya. Humanda ka sa akin. Ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas ng bahay na to. Pagkatapos ng araw na nakausap ni Marcelo ang anak ko, naging tahimik na ito. Kung hindi gumagawa ng gawaing bahay, panay lang ang sulat nito sa notebook. Minsan nakikita ko siyang nakaluhod at nagdadasal. Kumibudili rin siya sa akin. Hindi na rin siya iritable at mahinahon na rin sumagot kapag kinakausap ko. Imbis na matuwa ako dahil hindi na siya galit, hindi ko naman maiwasan na mag-alala. Dahil hindi na siya natutulog.
Panay na lang ang sulat niya ng kung ano-ano sa kanyang notebook. Ano ba ang ginagawa mo? Baka pwedeng ipagpabukas mo na lang yan. Sinusulat ko po yung mga natatandaan ko nung nag-aaral pa ako nung high school. Baka po makatulong to kapag nag-aral na ako sa kolehiyo. Bukas mo na lang yan gawin. Maghahating gabi na oh. Masama yung nagpupuyat. Mauna na po kayo, Nay. Hindi pa naman po ako inaantok eh. Sasamahan na lang kita. Hindi rin kasi ako makakatulog kung alam ko na nagsusulat ka pa. Marami pong bumabagabag sa akin, Nay. Nararamdaman ko po na maraming galit sa akin dito. Huwag mo na lang sila pansinin. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Kailangan ko pong mapuno ang notebook na to para makapasa ako sa pagsusulit. Ha? Anong pagsusulit? Para po makapag-aral ako. Katulad ng mga pinsan ko. Gusto ko rin sa pinapasukan nila. Hi, Rose. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gabi-gabi na hindi natutulog si Rose kaya maging ako. Hindi na rin makatulog. Naapektuhan na rin ang trabaho ko. Dahil sa pagbabantay ko sa kanya. Kaya humingi na ako ng tulong sa mga kapatid ko. Nung araw na dadalhin namin siya sa doktor para ipa-check up, matindi ang kanyang pagwawala. Parang nawawala na siya sa sariling katinuan. Ang 4 na humahawak sa kanya ay nagawa niyang isalya. Bumula na rin ang kanyang bibig at tumirik ang kanyang mga mata. Nang mawalan ito ng malay, tsaka lang namin siya nadala sa doktor. Wala namang makitang diferensya sa kanya ang mga doktor na tumingin. Niresetahan lang siya ng pampatulog para dire-diretso ang pahinga nito. Nang magising kinabukasan, muli na naman itong nagwala. Kaya wala kaming pagpipilian kundi itali ito. Dahil lahat ng mahagip ng kamay niya, hinahagis niya sa amin. Bakit sa akin pa nangyayari ang bagay na ito? Sa'yo ibinigay ang pagsubok na yan dahil alam ng Panginoon na kakayanin mo. Bakit walang makita na diferensya ang doktor na tumingin kay Rose? Hindi kaya wala naman talagang sakit ang anak ko? Paano kung si Aling Auring ang nagbigay sa kanya ng karamdaman? Posible nga na nagalit sa kanya ang matandang babae. Ito na nga bang kinatatakutan ko eh. Pupuntahan ko siya. Kung kinakailangang saluhin ko na lang ang galit niya, gagawin ko. Tigilan na lang niya si Rose. Sasamahan na kita sa bahay niya. Salamat. Kung wala ka sa tabi ko, baka hindi ko nakayanin ang mga nangyayari. Baka pati ako bumigay na rin. Kailangan mo magpakatatag. Lalo na ngayon. Kailangan ka ni Rose. Oo, ipagbibilin ko lang sa kanila si Rose bago tayo umalis. Naroon na rin sinasali na Trene. Ibinilin ko muna sa kanila ang kapatid. Sinabi ko lang na may pupuntahan kami ni Marcelo. Pero hindi ko sinabi kung saan. Narating namin ang bahay ni Aling Auring sa pinakadulo na ng baryo. Nag-iisa lang ang bahay nito at walang kapitbahay. Bago pa man kami kumatok sa pinto na yari sa kawayan, bumukas na yun at iniluwa ang matandang babae. Umalis na kayo! Wala akong magagawang tulong para sa inyo! Nakikiusap po ako sa inyo, Aling Auring. Ako na lang po ang gantihan ninyo. Huwag na lang si Rose. Wala kang kasalanan sa akin. Pero naging instrumento ka rin para maging ganon ang pag-uugali ng anak mo. Ano bang dapat namin gawin para mawala ang galit mo sa pamangkin ko? Sabihin mo lang, lahat gagawin namin. Wala na kayong magagawa pa. Huli na para humingi ng kapatawaran sa mga sinabi at ginawa ng pamangkin mo. Napakabata pa ni Rose para mangyari sa kanya ang bagay na yon. Bigyan mo pa sana siya ng pagkakataon na magbago. Ina ka rin na katulad ko. Mas naiintindihan mo dapat ako. Maawa ka. Kung kinakailangang lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko.
Patawarin mo lang ang anak ko, Aling Auring. Ate Ruth, Ayan, nakaluhod na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Susundin ko lahat. Basta pagalingin mo lang si Rose. Sinabi ko na, wala na kayong magagawa pa. Hindi ko makakalimutan ang malamig na tingin na ibinigay sa akin ni Aling Auring bago siya pumasok ng bahay niya. Akmang susundan ko siya nang pigilan ako ni Marcelo. Napatangis na lamang ako habang patuloy sa pagmamakaawa ko. Nagtagal pa kami pero hindi na rin kami hinarap ni Aling Auring. umuwi na tayo ate. Malapit na rin kasing dumilim eh. Bumalik na lang ulit tayo. Marcelo, paano na ang anak ko? Huwag kang mawala ng pag-asa. May awa ang Diyos. Marami nagdadasal para gumaling si Rose. Manalig ka lang. Lagi naman akong nananalig sa kanya. Pero puro pasakit na lang ang dumarating sa buhay namin. Matatapos din ang lahat ng to. Hindi mo kailangan magtanong, kundi ibigay mo sa kanya ang lahat ng bigat na dinadala mo. Oo, dahil hinang-hina na ako. Parang anumang sandali, bibigay na ang puso ko sa nakikita kong paghihirap ni Rose. Pag-uwi namin sa bahay, nagkakagulo ang mga naroon. Nagwawala na naman daw si Rose. Hindi daw nila ito mapainom ng gamot. Kinailangan pang magtulong-tulong para lang mapainom dito ang tableta. Kalahating oras din bago tumalab ang gamot. Nang makatulog ito, tsaka ko lang siya napunasan at napalitan ng damit. Habang ginagawa ko yun, panay ang tulo ng luha ko. Rose, patawarin mo ang nanay, ha? Hindi ako naging mabuting ina. Wala akong nagawa para ibigay sa iyo ang magandang buhay na hinihingi mo. Patawarin mo ko. Kasalanan ko lahat ito. Kinabukasan muli akong sinamahan ni Marcelo sa bahay ni Aling Auring. Pero wala nang tao roon. Pumasok pa kami sa kubo nito. Pero wala nang gamit sa loob. Bigla na lang bumuway ang tayo ko. Mabuti na lamang naging maagap si Marcelo sa pag-alalay sa akin. Ang natitirang pag-asa ko ay unti-unti na naglaho. Anong gagawin natin? Saan natin siya hahanapin ngayon? Wala talaga siyang balak makipagtulungan sa atin. Ako na lang magtatanong-tanong sa mga kababaryo natin. Baka meron nakakalam kung saan nagpunta si Aling Auring. Wala nang pag-asa. Kailangan ko na lang na tanggapin ang nangyayari. Ano bang sinasabi mo? Maninimba ka pa naman. Tapos ang bilis mong sumuko? Sige, sabihin mo. Ano pang solusyon ang naiisip mo, ha? Ate, naiintindihan kita. Hahanap tayo ng lunas para gumaling si Rose. Nandito na kami ng mga kapatid mo. Hindi namin kayo pababayaan. Kahit nandyan pa kayo, kung wala namang kayong magagawa para gumaling ang anak ko, baliwala rin. Kung kani-kanino na nagtanong si Marcelo. Pero walang makapagsabi kung saan lumipat si Aling Auring. Wala ring nakakaalam kung saan nakatira ang mga anak nito. Dahil sa kakapusan ng pera, mga kapatid ko na lang ang bumibili ng gamot ni Rose. Kailangan niya kasi ng gamot para kumalma siya at makatulog. Nagpatawag din si Marcelo ng albularyo. Pero kahit ito nagsabi na habang buhay nang aalagaan si Rose, hindi na di umano ito magiging normal katulad ng dati. Ganon din ang sinabi ng doktor na tumingin sa anak ko. Nandito lang po kami ni Kuya, Nay. Sama-sama natin tong haharapin. Oo nga, Nay. Hindi natin susukuan si Rose. Kahit habang buhay na siya sa ganyang kalagayan. Salamat mga anak. Sa kabila ng mga hindi magandang ginawa sa inyo ni Rose, dinamayan niyo pa rin siya. Pamilya po tayo.
Sino pa po bang magdadamayan? Kailangan ko na rin sigurong tanggapin na hindi nagagaling ang kapatid ninyo. Ipangako nyo lang sa akin na kapag nawala ako, hindi nyo siya pababayaan. Opo, Nay. Makakaasa po kayo na hindi namin siya pababayaan. Salamat mga anak. Hindi man tayo binigyan ng marangyang buhay. Biniyayaan naman ako ng mababait na mga anak na tulad ninyo. Mahigpit pa ako niyakap ng mga anak ko. Naibsan naman kahit papano ang bigat sa dibdib ko. Yumakap din sa akin ng mga apo ko. May mga pagkakataon na lagi pa rin nagwawala si Rose. Lalo't hindi nakakainom ng gamot. Magkaganon man, matyaga ko pa rin siyang iniintindi at inaalagaan. Marami ang naniniwala na kinulam si Rose. At marami din naniniwalang nabaliw daw ito dahil sa labis na inggit. Pero nananatiling tikom ang bibig ko sa mga taong nagtatanong. Wala na rin kami naging balita pa kay Aling Auri. Matagal ng panahon na isinuko ko na ang paghahanap sa kanya. Ipinaubaya ko na rin ang kapalaran namin mag-iina. Sa may kapal. Wakas.